And after, consideration with some of our members, we suggested to the party leaders this recourse. No? Now, ito naman, this is a recommendation to return. You know, that's why tinanong kung may resolution na ba yan. Wala pa naman, no? We just, came together and we are recommending it as a course of action. And then we are requesting our members not to do anything really, but to wait until a decision is reached on this matter. Kong Mark? Yes. Thank you, DS Ronnie. So just the same for NPC. A few of our members had the same observations as those with the other members, I would presume, for Lakas and UP, NP. So just the same, of course, we also support the initiative of the President, di ba, na under review talaga ito. The better that we also recommend na ibalik na lang muna yung NEP sa DBM. On the part of Lakas, the leaders and the few members, nagsimula rin kasi to sa dami-dami ng lumalapit. Ako siguro hindi ko na mabilang yung ilan yung paulit-ulit na nagtatanong, ano ba ang dapat gawin? Ano bang pwedeng gawin? Hindi rin namin masagot. It's a situation of nakita mong may problema. Nakita mong bulok. Pag ayusin mo, ba't mo ginalaw? Pag hindi mo naman ginalaw, ba't mo pinabayaan? So, with this situation, nalilito ang mga miyembro. And that is why the decision of majority of the members of Partido Lakas was to talk to other party leaders and request the Speaker to return the budget to the Department of Budget and Management so that we can have a clear signal and a clean slate. Doon ka magsisimula sa alam mo kung nasaan ang babaguhin at sila mismo, alam na nilang may problema baguhin na nila. So for this recommendation to be finally realized, the Speaker has to approve your recommendation. Well, if he grants our recommendation and request, then we will discuss the formal method of undertaking this. Pero we hope that we will get an indication, some guidance as soon as possible. Kasi siyempre, time is of the essence, and like most of our members, we do, and like you, we do not want to lose the break, no? But we will, if we have to, sacrifice that. Wag naman sana nilang masamain itong pagbalik. Kasi this is for the better. Diba? Kung hindi natin babalik ito, we'll swallow it hook, line, and sinker. Abay, kasama kami doon sa kalokohan, di ba? So mabuti na yung maayos nila. Pagdating dito, wala na. At saka willing kami mag-work overtime. If necessary, the whole October. We forgo of our break. That's our promise. Thank you. Dito, at kami na naman ang masasalaan. So, the most important thing now is, bago namin galawin, ibalik na sa kanila. Cleanse it, at later on, kunting-kunti na lang. So, wala na yung mga issue na congressman ang naganito or congressman ang naganyan. Mga sir, pwedeng konting agaw lang. Doon po sa kaba ng iba na baka hindi kayanin kasi kulang sa tiyempo. Sanay naman po yung ating mga kongresista na magtrabaho 24/7. I believe with the input of all party leaders, pwede namang i-cancel na yung break ng Kongreso at wala nang break, tuloy-tuloy na. Maski abutan tayo ng Pasko hanggang New Year, naniniwala po ako, okay, let's put it this way, we have a 1-month break, October 10 until November 11. We can forgo of that para sa bayan. Mas masakit yung pipilitin natin yung isang budget, himayin. Kasi ngayon ang nangyayari, we cannot totally exercise our oversight powers. Kasi sa DPWH na lang ang daming singit. At yung singit na ito, walang umaamin kanino nang galing. Coded pa. Malalaman mo lang dun sa mga amount na pare-pareho. Hindi alam ng kongresista, hindi alam ng mayor, hindi alam ng gobernador. Sabi ng DBM, hindi rin daw nila alam. Baka mamaya, pinasok na ang computer ng multo. Kaya hindi ito nakikita. Ang sabi naman ng DPWH, sinubmit daw. In other words, mas magiging mabilis ang trabaho if we admit that there are lapses because walang perpekto Pero kung makita at ituro nila
ito ang mga executive insertions na hindi nararapat at hindi sang-ayon sa kumpas ng presidente, then that will be the time that Congress can efficiently exercise our oversight powers. Yes, thank you. Also to add to that, I think we've done this before, as mentioned by Kong Janet, Deputy Speaker Janet. So I think in the two Congresses ago, talaga nag-marathon kami dito. So it's doable. Walang uwian, magdamag. So I think we're prepared for that. So handa naman kami doon. Po, from my end, kung sakali lang na ma-push through nga at naibalik po natin itong budget po sa DBM and naibalik na po nila sa atin, para i-deliberate, paano po yung magiging siste? If ever, yun po bang mga dumaan na, like for example, yung mga nakalipas po na budget like COMELEC, yung mga natapos na at inaprubahan na po ng Appropriations Committee, papalusutin na po ba rin yun? Or back to zero? Paano po ba? Wala pa naman yata nakakatapos ng kanilang second reading eh. No? So until it is actually brought to the third reading sa plenary, hindi pa tapos yan. No? Briefing pa lang eh. Wala pang na-approve. No? Briefing pa lang lahat yan. Pero siyempre pinag-aaralan na lahat. Briefing pa lang man yan, na inahuli na natin yung kalokohan sa DPWH eh. Diba? So in the other agencies, ganun din. But sana naman, gawin ng DBM yung trabaho nila, no, na bigay nila sa amin yung budget na mukhang pinag-isipan na, hindi yung pinasa lang. O dito, mga kabunyog, bakit binabalik ng Kamara ang budget sa DBM? Naghumarap sa press, humarap sa media ang mga leaders ng iba't ibang political parties ng Kamara sa pangunguna ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo City. Sabi nila, maraming depekto ang budget na to. Ibalik natin to sa DBM. Ayusin muna nila. Matindi Ang sabi ni Congressman Ronnie Puno, tayo na naman ang sisisihin nito sa bandang huli. Sasabihin na naman sa atin, ang dami nating binago dito, ang dami nating insertions. Lagi na lang sila ang mabango. Sabi ni Ronnie Puno, lagi na lang ang mabango ang DBM, ang DPWH. Tapos tayo ang aakusahan na tayo ang may in-insert yan. Ayusin natin to. Kung aayusin natin to, marami tayong ayusin, i-overhaul. Pag marami tayong inayos dyan, binago dyan, sasabihin marami tayong binago dahil insertions. Ay marami tayong babaguhin dahil mali-mali. Napakasama daw ng pagkakagawa ng budget. Parang yata, may namumuo yatang away ang DBM, ang ehekutibo saka ang lehislatibo. Mukhang may clash. Bakit? Kasi ako tingin ko dyan, mga kabunyog, mga kababayan, di ba mainit ang issue ng insertions? Mainit ang issue ng insertions ngayon eh. O ngayon, dahil mainit ang issue ng insertions, kung pwede nga lang, wag na daw galawin yung NEP. Wag na daw galawin yung NEP. Sabi nga ng gagalawin na naman yan ng mga kongresista. Gagalawin na naman yung mga senador. Tapos isisingit na naman nila yung kanilang mga insertions. Kaya dapat daw yung NEP, wag nang galawin. Yun ang sinasabi. Ang gusto namang palabasin ni Congressman Ronnie Puno, hindi namin pwedeng hindi galawin yung NEP na yan kasi maraming mali dyan. Maraming distrito dyan, mali-mali. Ibig sabihin, nakalagay dyan ang mga project sa mga distrito, mali naman. Ngayon, kung hindi yan aayusin namin, kung aayusin namin yan, marami kaming babaguhin dyan. Pag marami kaming babaguhin dyan, sasabihin na naman kami, marami kaming binago dyan. Kaya ang problema, talagang grossly, anong tawag doon? Defective ang budget, maraming mali. O ngayon, para daw hindi sila masira, hindi sila masisi, ibalik na lang yan sa DBM, ayusin nyo muna sa kanyo ibalik. Pero kung kami ang mag-aayos niyan, huwag nyo kaming pagsasabihan na marami kaming ginawa dyan na pagbabago. Kaya, ang sabi ni Ronnie Puno, kasi ang nangyayari, kayo yung bida yung DPWH daw sa DBM, parang ang ganda-ganda ng budget yung ginawa, walang mali. Tapos pagdating sa amin, sa kanilang nagkamali-mali, nagkagulo-gulo dahil sa insertions or inayos namin. O sige, hindi namin aayusin yan. Di sira-sira yung budget na yan. Ang sama-sama ng budget na yan kasi ang daming mali, ang daming errors. Pag inayos naman namin, kami din naman ang masisira kasi sasabihin ang dami namin binago. Ay wala, ang mabuti ng magkalinawan, ibalik na lang yan sa Pero alam nyo, ang posible niyan,
alam naman natin na habang ginagawa pa lang ng DBM ang budget, yung mga malalakas sa presidente, sa administrasyon, yung malalakas sa speaker, naisingit na yan. Yun ang sinasabi ni dating Senate President Franklin Drilon. Actually, yung paggawa pa lang ng budget ng DBM, may insertions na yan. Yung mga congressman ng mga distrito, pina-insert na dyan yung gusto nila. Pina-insert na dyan. Ha? Kaya lang, ang nakapag-insert dyan sa budget na yan, yung malalakas sa DBM, yung malalakas sa presidente, yung malalakas kay Romualdez. Kasi yung mga insertions nila, linagay na yan, pinadala na yan doon kay sa DBM. Kaya nga mayroon ng 274 billion na flood control projects eh. Kanino yon? O di syempre, kila Romualdez yan. O kaya sa mga kongresistang malapit sa administrasyon. Sa mga kongresista yan na malapit kay Romualdez. Nandun na yan. Problema, may mga dihadong kongresista. May mga dihadong senador. May nadihado. Ngayon, pwede pa ba silang mag-insert pagdating sa House saka sa Senate? Hindi na. Kasi nga, bawal, parang sinasabi ng executive ng DBM, wag na kayong mag-insert dyan. Naiinis na kami sa insertions nyo. Pwede pa paano makakapag-insert ngayon? Alangan naman ang happy lang yung malapit sa palasyo. Alangan naman ang happy lang yung malapit sa Malacanang. Malapit sa kay Romualdez. Paano naman yung administrasyon din sila? Hindi naman sila oposisyon pero kukunti ang kanila doon. Dapat madagdagan din kami. Doon papasok ang insertions. Ang problema, sinasabi na nga ng DBM parang ayaw nila, inis sila sa insertions. Eh kung hindi kami magkakapag-insert dyan, o di balik na lang namin to sa inyo. Ayusin nyo na lang muna yan. Kaya matindi ang pera ang pinag-aawayan dyan, mga kabunyog, mga kabay. Nag-aaway sila sa budget, nagkakagulo sila. Nagkakagulo sila. Kaya ang sabi ng House, we are inclined to return this. Parang return to sender eh. Ayusin nyo muna. Pero ang ibig sabihin ng ayusin dyan, ayaw nyo na kami na gumawa pa dyan ng mga insertions. O yung sa amin, ilagay nyo na dyan. Ilagay nyo na dyan. Para hindi tayo, kung hindi namin yan, matatagalan yan. Actually, yan mga kabunyog ang malungkot. Talagang nag-aaway-aaway sila sa budget. Nag-aaway-aaway yan. Ngayon kasi, masyado nang istrikto sa budget dahil nga sa naging mga anomalya sa mga insertions. Ngayon, ginagamit naman yan ng DBM. Sinasabihan ang Kongreso at Senado, wag na kayong masyadong mag-insert yan. Ang problema naman ng mga senador at kongresista na kulang sa kanila doon or wala, or kukunti sa kanila doon, gusto nila mag-insert. Hindi na sila pinapayagan ng DBM. Kasi sinasabihin ng naiinis kami sa insertions nyo. Ay ayaw nyo kami mag-insert, ibalik namin to sa inyo. I-insert nyo na dyan sa baguhin nyo yan. Ay mga kabunyog, mga kabayan, yan ang masaklap yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.